i-amend ang Constitution. Okay ko. Walang problema. There's really no problem. You do not have to convince me of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Pero kaning patason, prolonging, changing the constitution for a longer term for the President, pero kuan lang kay Presidente, puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na po. Pero si Bongbong maayong tao, wala yung ko'y problema kang President. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Pasig niya ito ba? Dili pa na Presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na po ang termino sa Presidente. Ana na po magkagubot diha. Kay moingon ko, na Presidente ko, putang, ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as President. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, wag mong habain na mag-charter change tayo para pabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot pero they would have to contend with my objection over and above anything else. Sundin natin yung Constitution. Kung handyan ka lang, handyan ka lang. Wala na yung istorya. So, mura-mura akong mensahe ninyo. So, mura-mura, let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kung magkaroon man ang tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabag mo ang Constitution, once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng Constitution, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together
is ang konstitusyon. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang konstitusyon, hindi mo susunod, magkagulo talaga. Ano, we need it. We do not, it's like a hole in the head. Di kita kinahanglan mo balik na punta kagubot. Sundan lang natin yung constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pag luksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ta. Dili madawat tanan. Labi-labi na kailangan tag-tribo, mga Bisaya, di magina, musugot pong yung magpa-under. About the only thing that holds us a nation, di magalit na iatubang tagagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Iatubang taga o Ilocano, di mampurta magkasinabot. But what binds us together? It is the Constitution. Ngayon, if you will start thinking with it, as I've said earlier, it would be trouble. Sumusunod lang ta, pareho bag Cebuano, walay libog. Ang kadawat aning libog, kay tinagalog, uwag. Ang Bisaya, walay libog, walay problema ba? So, sundon lang nato ang konstitusyon.